Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pag-usapan nga natin ito, mga kababayan, ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano posing a challenge to Malacanang, to the Department of Justice, and to the NBI altogether. Sabi niya, sige, imbestigahan ninyo ang 2019 na pangyayari ng di umano mga anomalya sa infrastructure projects sa pag-construct ng mga facilities related to the hosting of the Southeast Asian Games in 2019. Walang problema. No holds barred, you investigate it. Dahil alam naman po natin, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, it's the President calling the shots kung anong ginagawa ng NBI, ng DOJ, and even ng Ombudsman. Right now, kitang-kita naman po ang ganyang pangyayari. So itong mga pakitang gilas at mga gulpi-digulat ni Melvin Matibag, hindi po ito sariling kusang palo niya or on his own initiative. Kumpas yan ng Malacanang. It means, hindi lang yan si Marcos, kundi pati sila Lisa Araneta. Wala naman pong pagdududa na pakialamera at nangingialam yang si Lisa Araneta sa kondukta ng panggobyerno sa Pilipinas, bagamat hindi siya elected. At siya ay asawa ni Marcos, pero hindi po siya opisyal at halal ng taong bayan para mangialam. So, challenge ni Senator Alan Peter Cayetano, sige, imbestiga kayo kung ano ang anomalya na sinasabi nyo, which hindi naman yan mapipigilan. Doon sa Southeast Asian Games related projects, dahil ang chairperson o pinuno ng organizing committee during the time na isinasagawa ang Southeast Asian Games in 2019 ay si Senator Alan Peter Cayetano when he was still the Department of Foreign Affairs Secretary. Ayon. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, challenge niya, mag-imbestiga din dapat ang Senate Blue Ribbon Committee expanded. Kasama kami na mga nasa independent na group at yung inyong mga tauhan like si Senator Lacson, si Senator Tulfo, ipatawag ang expanded Senate Blue Ribbon Committee investigation at buksan muli ang pagsasagawa ng patas at direkta na pagbubunyag ng mga testigo, ebidensya at mga gustong magpahayag ng nilalaman nila o kaalaman nila patungkol sa 1.9 trillion pesos na flood control scam. Sige nga, isabay natin yon. Magandang challenge, makatarungan at mayroon pong batayang moral at legally pwede gawin. Kasi ang impeachment trial ng Vice President ay 3 araw lang naman sa isang linggo, Monday, Tuesday, and hanggang Wednesday. So, ang Huwebes at Biyernes, pwedeng magiging dedicated days sa Senado kung mapagkasunduan nila sa plenary nila that there will be the resumption of real, objective, and transparent, open to the public Senate Blue Ribbon Committee investigation that will cover itong 1.9 trillion pesos na mga malawak at malalim at malubha na mga pagsasagawa ng sistematikong pangungurakot at pandarambong. At initially, itinuturo na sangkot mismo ang presidente, si Marcos Jr. at ang pinsan niya na dating Speaker of the House. So fair enough, imbestigahan nyo ang Duterte government, partikular si Senator Alan Peter Cayetano. Pero paano maging patas yung investigasyon ng pakitang gilas nila Marcos at nila Matibag kung idiniklara na ng Ombudsman right now upon insistence of public opinion na sige nga, imbestigahan nyo kasi hindi lang naman si Alan Peter Cayetano ang nagpatupad ng project na yan, kundi nandyan din po si DPWH Secretary Vince Dizon at yung advisor ni Marcos at nila Lisa Araneta na pinagkakatiwalaan hinggil saan ang pagiging advisor niya, sila lang nakakaalam, itong si Greg Garcia, mga kababayan. So,
tingnan natin kung gagawin ni Marcos na, sige, imbestigahan nyo ang Duterte government at sila Alan Peter Cayetano, at kung warranted, mag-file kayo ng kaso basta may fair investigation and real evidence that would warrant a filing of criminal case or criminal cases, including po ang criminal prosecution. Pero imbestigahan din ang flood control scam at mga nasasangkot nito, even if it will go higher up to the office of the president at mga tauhan niya at yung kanyang pinsan, na sa loob ng 3 taon ay grabe ang sabwatan ng mga sangay ng gobyerno, lalo na ang DPWH at mga tauhan ni Marcos, like ang kanyang budget secretary, ang kanyang executive secretary, at mga iba pang mga opisyal ng Malacanang. At doon sa DPWH at mga kontraktor, umabot ang estimate ni Saldico sa mga hindi bababa between 50 to 60 hanggang 80 billion pesos ang na-deliver bawat isa kay Marcos at kay Romualdez. Iba pa ang diskarte ni Sandro Marcos at ng mga alipores sa sindikato na binuo nila House Speaker dati, Martin Romualdez. Ayan, magandang challenge kasi habang mag-iimbestiga ang NBI, ang Ombudsman, tsaka yung Department of Justice sa Southeast Asian Games anomaly of transactions, including projects related to the hosting of such event on international sports competition, ay mag-imbestiga din dapat ang Senado, mga kababayan. Mukhang umurong kaagad ang bayag ni Matibag at hindi siya sumagot dito sa challenge na inilabas ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya dito papasok ang sabi ng mga matatanda, ang mga palusot na tao, ito po ang kanilang mga ginagamit na baluktot na paniniwala. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ayaw nga ni Marcos magpa-hair follicle test kasi alam niya na pwedeng sumambulat ang katotohanan at magtutugma ang resulta nito sa mga pahayag, lalo na ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, na si Bongbong Marcos Jr. ay chronic drug abuser. Matagal, no? Chronic, mahabang panahon. Kaya, ayaw ni Bongbong Marcos Jr. na mag-voluntary hair follicle drug testing procedure. Diyan pa lang bulak-ay na kayo, no? Bulakda na kayo dito sa challenge ni Senator Alan Peter Cayetano. Because the objective there is not about how to investigate and ano ang gagawin pag nag-imbestiga doon sa sinasabi na mga anomalya sa Southeast Asian Games. Hindi nila yon objective. Ang objective po nila Marcos, nila Matibag at nila Rimulya ay tanggalin si Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, at ito ay paralisahin sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong kriminal na non-bailable, possibly plunder, among other criminal cases na gagawin ng gobyerno ni Marcos upang maipakulong si Senator Alan Peter Cayetano kasama ni Senator Jingo Estrada, Senator Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano at pati si Senator Bato de la Rosa, na nagtatago at nag-sidestep dahil hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon pa ni Marcos na ngayon ay nananawagan na si US President Donald Trump. At alam natin, ang gobyerno sa Pilipinas hindi pwedeng hindi pakialaman yan ng Estados Unidos. At sabi ng American government led by Donald Trump, lahat ay hihikayatin na manindigan laban sa International Criminal Court. Kaya biglang nag-alangan si Marcos anong gagawin niya, at sabi naman ng kanyang palingkera at butangera na tagapagtahol na si Claire Marites Castro, hindi daw tayo obligado
na maapektuhan o sumandig sa mga posibleng epekto nito ng binabanggit dito sa investigasyon na ito, sapagkat malinaw po na dapat direkta ang interest sa pag-imbestiga para sa katotohanan. Okay, maayos ang pag-challenge na ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawang punto ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung walang tinatago ang gobyerno at talagang honest to goodness, out of the sincerity and concern ng gobyerno ni Marcos kung bakit niya babalikan ang Southeast Asian Games na possibility na may mga anomaliyang involved sa almost 10 billion pesos na budget nito, bakit hindi magpa-imbestiga sa mas malubha, malawak at most recent na pangyayari nitong pagkakaroon ng 1.9 trillion pesos na posibilidad na nawala, nawaldas at nadurubo karamihan, hindi lamang nila Marcos at nila Romualdez, kundi pati ng mga contractors at mga operators nila sa loob ng DPWH at iba pang mga politiko sa Kongreso. Now, kung walang tinatago at handa namang harapin ang resulta ng investigasyon na ito, bakit ayaw mag-commit ni Marcos? Nasabay din po magpa-imbestiga ang Senado, Expanded Senate Blue Ribbon Committee, at pag-uusapan ang alamat ng mga magnanakaw at mandarambong dito sa flood control scam, mga kababayan. Natawa na lang si Ka Eric. Pangalawang punto or pangatlong punto, naghahanda na po si Senator Alan Peter Cayetano na sakaling paspasan at gawing mas mabilis pa sa hataw ng kidlat sa tanghaling tapat ang pagpapakulong kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta. Mukhang naghahanda din si Senator Alan Peter Cayetano sakaling baloktotin at ipilit nila Marcos at ng kanyang mga tauhan, kagaya nila Matibag at nila Rimulya, na itulak po na mapabilis ang kaso laban kay Senator Alan Peter Cayetano. That would result into his incarceration dyan mismo sa kulungan. Kasama po dyan sila Senator Marcoleta at sila Senator Jinggoy Estrada. Abangan po natin itong challenge na ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Sana mahimasmasan si Ginoong Marcos na kung hindi niya pipigilan na magkaroon ng totoo at tunay na pagbusisi sa mga kaganapan at mga pangyayari na patungkol sa pagkakadugtong-dugtong ng mga grabing nakawan na ito, na hanggang sa level ng district engineer ay talaga namang tudong hataw sa pagnanakaw. The least that Marcos can do, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, is to let the go signal be advised na simulan na at seryosohin na ang investigasyon laban sa mga nasasangkot sa flood control scam at iba pa na mga kabulastugan sa loob mismo ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno at mga kontratang pinasok ng gobyerno. Panghuli, ang banggit ni Senator Alan Peter Cayetano na huwag gamitin basta-basta itong instrument of oppressive, coercive state apparatus. No? We're talking about the NBI and the Philippine National Police, no? At pati po ang DOJ. Bahagi po yan ng tinatawag na coercive, no? Mapanupil at mapangliit, no? Coercive, mapanupil, no? At mapanghamak na uri ng mga ahensya ni Marcos. Hindi malayo po na si Senator Alan Peter Cayetano ay tatamaan talaga ng kaparehong pangyayari kung saan
sa pilitang ipinakulong at tinanggalan ng kalayaan sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta, patungkol sa kanilang mga kaso na halatang-halatang pinilit nila Marcos at nila Boying Rimulya. Because the main target also, similarly to Senator Alan Peter Cayetano, is tactically and temporarily ay matatanggal sila sa Senado and they will be incarcerated and prevented to participate in the impeachment trial. That is the truth and reality of the issue kung bakit kinakalkal ni Matibag upon orders of Marcos and Malacanang ang 2019 Southeast Asian Games scandal. The target there is to vulgarize and scandalize the issues against Alan Peter Cayetano hanggang siya ay mapatiklop by way of hospital confinement o mapatiklop siya sa kung saan mang mga diskarte na gagawin para mapapakulong siya basta matanggal siya sa Senado. Sabi nila sakit-sakitan daw yan si Senator Alan kapag arestuhin, kaya hospital confinement na lang. No, but whatever it is, hindi yan papayagan ni Marcos na na-identify na sila at natukoy na targeted and selective targets sila para sa ganitong uri ng maruming laro ng politika nila Marcos at ng kanyang mga tauhan kagaya po nila Rimulya. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala at pagsubaybay, pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating programa din po mismo sa aking Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page at Jeffrey or Ka Eric Celis lang para sa YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyo at mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless and protect everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Saludo at mabuhay kayo. Ito po si Ka Eric. Bye!